Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Timunti Programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tigbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalo-lalo na doon galing sa mga DBS na mga saltek makaabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi pag-aayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa katagalang makaabayan, ang kanilang mga paninira ay matutuho yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Saturday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check natin ang ating pong mga viewers na maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At nandito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Lerma Sondita. Meron siyang 70 na mga comments. Nandiyan po si Nemi Hasigawa. Meron siyang 45 na mga comments. Lolita Maneha. Meron siyang 21 na mga comments. Nandiyan po si Lynn Gonzalez. Meron siyang 17 na mga comments. And Nor Hagan. Meron siyang 17 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre pasalamatan rin po natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, lagi na pong nagsishares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, i-acknowledge po natin ang ating po mga channel members. Nandyan si Cosmo Defender, Pusong Inami, Maria Los Lagunsad, Barbara Butler, Katita Darl, Susan Torres, Edmond Castillejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. Pasalamatan natin mga kabayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon na Sir Ivan. Thank you so much kay Christina Vatalier, nabigay sa atin ng 8 Australian dollars. Thank you so much. And also i-greet natin ng happy birthday si Sis Queen Pusong Inami. Ang sabi niya makakabayan, pang-apat na daw niya na birthday dito sa ating channel. So pang 4 times na pala na birthday ni Ma'am Sis Queen Pusong Inami dito po sa ating channel makakabayan. So matagal na pala no? 4 years na pala yun. So thank you so much nga pala sa ating mga viewers na hanggang ngayon nandyan pa rin po. Since po si Sir Ivan na napakita na sa inyo dito po sa ating vlogs kasi nga noon makakabayan, hindi po nakikita si Sir Ivan. So time po na napakita po si Sir Ivan, that is during po sa election 2022 makakabayan. So until now, doon po sa ating mga viewers na noon pa man hanggang ngayon, nandito pa rin po sa channel ni Sir Ivan at sinusundan nyo lagi araw-araw si Sir Ivan. Thank you so much. At saka hand salute yan galing kay Sir Ivan. Thank you so much. And also i-greet natin ng happy birthday si Francisco Gamad. Happy birthday. At syempre, ang ating po mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw, happy birthday. And also i-greet natin ating po mga suki, mga early birds. Yun ang una po sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan si Maricres Hernandez from North Carolina, USA. Nandyan rin po si Lynn Gonzalez, Emmy Mapalad, Michael Vinas. Nandyan rin po si John Kuan, Catherine Lucido, Nonoy Florin Hills na nandyan sa Mandawi City of Cebu. Hi to Asper Nito. Nandiyan po si Mayeth Cebuhano, Tis Faraon, Leonardo Steliero, May Dan. Nandiyan po si Susan Onarse, Eda Sensuat, and hi to Florifi Gumapa. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising umaga at meron tayong energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Siyempre, as usual, doon po sa ating kababayan po nagigising pa lang at wala pang energy,
Don't worry, painitin ko po kagad yung mga umaga kasi maraming mga baon na mga pasabog at mga balita sa Jaivan na magamit ho natin. Ipandibang po sa mga ipipakalat na mga fake news ng kabilang kampo, mga fake news peddlers. At syempre mga kababayan ko, dapat silang kukurtin araw-araw kasi sila po ay salot ng lipunan. Okay, good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, so kahapon mga kababayan ko, pasensyahan nyo naman po si Sir Ivan kasi wala tayo kahapon mga kababayan. I have an headache. Masakit kang ulo mga kababayan. As in, masakit talaga kasi marami pong trinabaho the other day si Sir Ivan. So medyo siguro lumampas po yung ating stress mga kababayan. So ayun nga, nagkasakit po ang ating ulo. Masakit ang ulo ni Sir Ivan. But today, okay na po tayo ngayon mga kababayan. Okay na ng konti. Pero hindi po dapat palalampasin po yung mga paninira po ng kabilang kampo ng mga DDS na mga anti-Marcos dito po sa ating Pangulong si PBBM mga kababayan. Ang dami talaga pong paninira. Kahit absent kahapon si Sir Ivan mga kababayan, well of course, nakamonitor po tayo sa manangyari po dyan sa Pilipinas, sa nangyari po dyan sa Baguio, which is very devastated mga kababayan. Ang nangyari sa lugar po ng Camarines Sur, doon po sa Naga, sa Albay, and some parts of the Bicol region mga kababayan, sa Bicol region. Kasi nga, totoo lang, ang Bicol region po ang medyo naapektuhan masyado mga kababayan. Grabe talaga talagang very devastated mga kababayan. At saka, kung papanoorin natin po yung mga balita ng mainstream media mga kababayan, yung meron po mga video, kuha po ng mga netizen, doon po mismo po sa lugar ng Bicol mga kababayan, grabe talaga po ang nangyari. Kaya lang, ang dami pong naninira mga kababayan, ang dami pong nanira kay PBBM. Una, di ba meron silang ipinakalat po na video, but before tayo pumunta doon sa video na ipapakita ko sa inyo mga kababayan para po ma-explain yung meron silang ipinakita or ipinakalat ngayon na video mga kababayan since yesterday at yan po ay nag-viral. 'Di ba? Meron pong situation briefing si PBBM, yung first po na situation briefing mga kababayan na kung saan si PBBM daw ay meron silang term na ginamit mga kababayan. Sabi nila naging disoriented daw doon si PBBM kasi nga tinanong niya ang kanyang kabinete mga kababayan. Di ba sabi niya na kung saan ang ipinakalat kasi na video ng kabilang kampo, slice video naman kasi mga kababayan. Di ba slice video ho yun? At saka hanggang doon na lang po, sabi niya na anong gagawin natin? Di ba yung ganun siya? Anong gagawin natin? Tsaka kamot ulo siya mga kababayan si PBBM. Hindi yun itunuloy ng mga gunggong na yun kasi nga malalaman doon mga kababayan kung ano ba talaga ang totoong nangyari at saka ano rin po yung ibinigay po na information ni John Vic Remulla. Di ba si John Vic Remulla mga kababayan ang nagsabi doon last, and after that ganun po ang reaction po ni PBBM na kung saan sabi niya na ano ba ang gagawin natin? Doon po nag-post ang kanilang video mga kababayan. So mamaya explain natin yan. Kasi nga gin-slice nila yung video para po magmukha doon na parang naging disoriented na si PBBM at hindi po alam ang gagawin ni PBBM. Kaya yun po mga kababayan, ang dami pong nagalit kay PBBM. Pero siyempre, ang nagalit kay BBM at saka nag-bash po kay BBM, yung pong kabilang kampo mga kababayan, yung mga ototo. Pero doon po sa mga makamarcos, mga Pinklawan, mga Dilawan, mga Marcos supporter, kung saan nakasunod doon sa mismong situation briefing mga kababayan, alam nila ang nangyari. Pero siyempre, yung mga DDS, mga anti-Marcos, mga gonggong, yun kasi ang kalang gawain mga kababayan. Gin-slice nila ang video, okay? So, before tayo pupunta ng mga kababayan, alamin muna natin po kung ano bang nangyari. Kung bakit ganun talaga po kagrabe ang nangyari doon po sa Bicol region mga kababayan. So, doon kasi ang Bagyong Christine, grabe talaga mga kababayan, no? Kasi nga bumuga siya, na bumitaw siya na ng ulan mga kababayan, which is ang covered po ng ulan na yon, parang 2.5 months. Almost 3 months po yung bigat po ng tubig inilagay doon sa Bicol region mga kababayan dahil po sa Bagyong Christine. Ang dami ho yan. 2.5 months ang tubig na yung mga kababayan, kaya nga biglang nagkaganon yung Bicol region. Actually, nangyari ho yan for how many decades mga kababayan? Nangyari ho yan noon pero hindi katulad ngayon mga kababayan. Kasi nga, meron akong tinanong dito na taga Bicol rin po mga kababayan. Sabi ko, nangyari ba yan noon bro? Sabi niya, yes, nangyari yan noon, pero hindi katulad ngayon. Kasi nga, di ba yung Bicol region mga kababayan, napalibutan ho yan ng river.
River-based kasi ang Bicol region. So yung river na yon napuno bigla, kaya nga biglang ganun po yung tubig mga kabayan. At saka ang dami talaga, not just tubig, kundi marami rin po mga lupa mga kabayan. Kaya nagkaganon. And also, ang dam doon, napuno siya bigla. So kaya nga ganun, napalabas sila ng tubig kasi nga sobra na po yung tubig mga kabayan. Kaya mas lalong grabe ang baha doon sa Bicol region. Ganun po ang nangyari. Ngayon, so ang ipinakalat nila po na video mga kabayan, di ba ito yung una? Kung napapansin nyo po, sabi dito po ni Rendy yata siya, ang name Rendy. Itong si Rendy, napakarabid ho yan na anti-Marcos mga kabayan. At saka itong Rendy na to, sikat-sikat siya doon sa Twitter. As in, sikat mga kabayan. Halos lahat po ng mga vlogger ng kabilangga po ng mga DDS, dito lagi pong kumukuha ng balita sa kanya mga kabayan. So ganun po kasikat itong si Rendy doon po sa Twitter. So nagpost siya, sabi niya, "Disoriented President, hindi mo kaya, mag-resign ka na." Sabi dito sa baba mga kabayan, hindi mo ba kayang mag-supervise bago pa lamang dating ang kalamidad? Wala ba sa vocabulary mo ang salitang disaster awareness? Si PBBM pa, walang disaster awareness mga kabayan. Si PBBM, panahon pa niya na siya po ay governor mga kabayan for how many years? Alam niya na po, di ba palagi siya nag-advise ng mga kabayan sa kanya mga vlogs. Sino bang nakaalala niyan? Before po tumakbo bilang president si PBBM, di ba naging vlogger siya mga kabayan? At saka ipinakita niya doon yung mga old niya na mga vlogs na kung saan governor pa siya mga kabayan, na siya po lagi ang nagsusupervise, nagbibigay dito ng informations, mga ideas doon po sa government ho natin kung ano ang gagawin kapag papasok na po yung kalamidad mga kabayan. Nalala ba natin yan? Di ba siya lagi pong nagsasabi mga kabayan? At saka bakit niya nasabi na wala ba sa vocabulary mo ang salitang disaster awareness? Well, ibabaliktad natin mga kabayan kay Rendy. Ikaw ba? Alam mo ba ang salitang disaster awareness? Or nandyan ka pa sa government? Or hawak mo ba yung mga ahensya ng government bago mo yan masabi? So ano ba ang nangyari dyan mga kabayan? Kasi nga sinundan rin po niya, sabi niya, ang itsura ng dropout sa school pag naging president. Ano na ang gagawin daw? So ang nagtanong sa kanya, hindi po nagtanong, kundi meron pong ibinigay sa kanya na information mga kabayan ng ating pong secretary, di ba, si SILJ John Vic Remulla. Meron siyang ibinigay po na information doon kay PBBM. Sabi niya, out of 600 na barangays, 300 daw doon ang fully submerged. Talaga pong babad po sa tubig mga kabayan, at saka lampas bubong po yung tubig ng mga kabayan. 600 na barangays sa Naga, 300 doon ang fully submerged. And also, ang daanan doon mga kabayan, unpassable, hindi po madadaanan. So sabi po ni John Vic Remulla na nangangailangan na daw sila ng agarang pong tulong. Like for example, yung mga rubber boats mga kabayan, yung rubber boats. Ang ibig sabihin, kailangan pa po ng maraming rubber boats mga kabayan. So ang maraming rubber boats na pwede pong i-respond dito doon sa Naga, nandun kasi sa Camarines area mga kabayan, Camarines Sur ang tawag niyan. So yun po ang ibig sabihin doon po sa situation briefing. Kaya lang iniba kagal mga kabayan kasi hindi na daw alam ni BBM ang kanyang gagawin. So para po maintindihan natin mga kabayan, una kong ipapakita sa inyo yung ipinakalat nila na video. For more details, let's watch this. Sir, if I may, I just got a call from Congressman El Rey. Out of 600 barangays in Naga, 300 are fully submerged, 1,000 fully submerged, unpassable by cars, and they are in urgent need of rubber boats and 6x6 trucks to evacuate people. And it's just beginning, so well, for them in Kamsur medyo paalis na. Medyo Yes, sir. Na. So for the rest of Luzon, yes, it's not yet even quite begun yet. that's right. So sila yung nauna. In his words, sir, they're in desperate need daw kaya ng local government. It's really the flooding that we're going to have to deal with. So, anong gagawin natin? Sir, Anong gagawin natin? sir,
Okay, so yan po ang kanila pong ipinakalat po na video mga kabayan. So diba, tingnan nyo, pinagmukha nilang tanga si PBM na wala daw alam mga kabayan or hindi na daw alam ang kanyang gagawin. Naging disoriented daw si PBM. Doon po sa video nila, kasi nga na-slice mga kabayan. Ang ibig sabihin pala, na yung pwede nilang i-response na na mga water boats and also yung 6x6 po na trucks mga kabayan, which is nandun po sa Kamsur, pwede lang ipapadala doon po sa Naga para makatulong po mga kabayan. Kaya lang mahirapan kasi sila kasi nga yung daanan unpassable by cars, so mahirapan sila mga kabayan. Kaya nga hindi na alam kung paano gagawin. So ang sabi doon ni PBM, ang kanyang advice, sabi niya pahupain muna ng konti yung baha do mga kabayan bago sila makapunta doon. Yun ang ibig sabihin. So dito po natin po maintindihan natin lahat mga kabayan. For more details, let's watch this. Sir, if I may, I just got a call from Congressman El Rey. Out of 600 barangays in Naga, 300 are fully submerged, 1,000 fully submerged, unpassable by cars, and they are in urgent need of rubber boats and 6x6 trucks to evacuate people. And it's just beginning. So, well, for them, in Kamsur, medyo, paalis na. Medyo Yes, sir. Na. So, for the rest of Luzon, yes. it's not yet even quite begun yet. That's right. So, sila yung nauna. In his words, sir, they're in desperate need. Hindi daw kaya ng local government. It's really the flooding that we're going to have to deal with. So, anong gagawin natin? Sir, yung DND siguro ang mauna, No, sir, as we speak, we're pushing forward the additional rubber boats to proceed to the Solcom area and already give instructions, sir, that we have to source some from Mindanao and the Visayas. J3 is working on it to Marshall already, sir, and if possible, we can even airdrop them. Yung food tax. Kausap ko siya kapag 50,000. Okay. Actually, nag-withdraw na siya. Okay. Sir, for the same area, the food packs are being withdrawn already. I was also talking to Congressman El Rey yesterday. Wow. The first 50,000 he's already taking now. So yes, and I told him to keep on withdrawing as he needs. Yeah. Alright. What, sir? So, ganun na nga yung mga assets because waterborne assets ang kailangan natin yung maliliit. Yes, sir. Okay. I think for now, we pretty much covered everything that we can do. We are, except for the Bicol region, except for Region 5, we are still in the preparation stage. Region 5, pag-umpisa na talaga ng kasi basta pwede nang pasukin, the public works is going to work to open all the thoroughfares. Those areas that are isolated, kagaya ng mga 300 barangays out of 600, sir. Kalahati ng probinsya. Yes, sir. Are fully submerged. Sir, it's because Camarines or the Bicol River Basin. Yeah, it's river basin talaga. Yun po yung Albay and Camarines exactly. Norte, papunta sa Caloocan. Okay, so ganito po mga DDS. Kung hindi nyo naintindihan po yung situation briefing, ang approach po ng ating Pangulong si PBM, ganito kasi yan. So kapag hindi siya, teka lang, may tanong tayo mga kababayan, ano bang mali? Ano bang mali doon sa nagtanong po si PBM, ano ating gagawin? May mali ba doon? May perpekto bang tao mga kababayan? Diba? Ano bang mali doon na nagtanong po si PBM, ano ba ang ating gagawin? Normal ho yan kasi nga, kaya nga merong consultative meetings ang ating Pangulo para hingiin po ang kanilang mga opinion, ang kanilang plano, tatanungin nila ang kanilang mga sekretaris. Kaya nga meron tayong sekretaris kasi nga yung mga sekretaris, tinitingnan nila yung mga situation doon sa kanilang mga tao, sa lugar na yan, kung sino mang nandun makabayan. Kaya nga tinatanong yan ni PBM. Kaya nga meron ang tawag dyan mga DDS, consultative meetings. Normal talaga po kung ano ating gagawin. Dapat magiging flexible ka. Hindi po, kaya nga di ba makabayan, kapag ang tao kasi na hindi ka na po marunong magtanong po sa mga kasama mo, sa mga kasama mo dyan sa gobyerno or mga kabinete mo, di ba magiging diktador ka? Yan po ang banat kaagad po ng mga anti-Marcos makabayan. Diktador daw ang mga Marcos. So kapag hindi papakinggan
ni BBM yung mga ibinigay nila information po ng mga sekretary, di ba parang namukha po ditong diktador? Ay, diktador pala talaga yung mga Marcos. Kaya nga hinihingi niya yung ideas po ng iba or opinion kung ano ba ang pwedeng gawin. And after that, makabayan, kapag marinig na po ni BBM lahat po ng mga informations ibinigay sa kanya, galing po sa mga secretaries, mga opinion nila, mga plano nila, he will decide after, during po sa meeting makabayan. Napansin ba natin yan? Di ba paunahin lagi po ni BBM yung mga sekretary kasi nangunguha pa siya ng informations kung ano ba yung situation doon sa lugar na yon, kung ano bang kailangan tulong doon. Di ba? And after that, he decides after. Ganun po yan, DDS. Gunggong talaga eh. Normal lang po magtanong ang isang tao ano ang gagawin natin. Basta lang sila makapanira dito, hindi naman nila alam talaga ang approach po ng ating Pangulo makabayan kasi hindi naman nila talaga or hindi po nila inaalam ang mga nangyayaring meetings ni PBM. Kaya wala silang alam makabayan, basta lang makapanira dito, magpo-post ka agad doon sa Facebook, doon sa Twitter, dyan sa YouTube, para po magiging pabor sa kanilang poon itong si Digong at saka ito pong si Sara Duterte makabayan. And speaking Sara Duterte, mamaya makabayan, pag-usapan natin yan. Kasi nga, katulad po dito sa post po ni Hitan, kasi isa rin po itong si Hitan makabayan, napakalat kaagad na ito daw si BBM, hindi daw alam yung kanyang gawin. So sabi niya makabayan, tama si BP Inday, hindi alam ni Banga kung paano maging presidente kasi ang alam na niya ay ang suminghot daw ng suminghot, patasikin nyo na ang mga bangag, lalo kayong malulubog sa baha at kahirapan. Itong si Hitan makabayan, wala naman siyang ginagawa dito eh. Puro lang ngaw-ngaw doon po sa kanyang bahay. Puro lang paninira, nagbibigay ito po ng mga fake news na kung ano-ano man lang kanyang mga sinasabi dyan po sa kanyang vlog makabayan. Hindi naman talaga siya nakakatulong sa ating gobyerno, hindi siya nakakatulong sa ating bansa makabayan. Ang tinulungan lang niya ang kanyang bulsa kasi dyan po sa kanyang paninira, dyan kasi siya nakakapira makabayan. At alam rin po natin na siya po ay bayad dito ng kabilang kampo. Well, hindi na po mauto dito ang taong bayan, Hitad. Hindi mo na po madala dito kasi ang mga tao ngayon, ang mga netizen ngayon, mamayang Pilipino, marunong na po mag-isip, marunong na po mag-research. Pero itong si Hitad, old school style pa rin po makabayan pero hindi na po epektibo. Hindi na po epektibo. Lalong-lalo na ang kanilang poon ngayon nandun pala sa Cebu City makabayan. Kaya sila po ay nag-ingay ngayon. Kaya marami silang ipinakalat po ng mga paninira, mga fake news sa ating Pangulo, sa plano po ng ating Pangulo dito po sa Baguio makabayan. Kasi meron silang pinagtatakban na ginawa ni Sara Duterte makabayan. Kasi nga napag-alaman natin na nandun itong si Sara Duterte sa Cebu City umaten po ng kasal ni Rama makabayan ni Rama. Di ba kailangan natin si Rama, si Mayor Rama noon or former Mayor Rama? Kinasal kasi makabayan. So pumunta doon ito pong si Sara Duterte. Hindi man lang siya tumulong doon po sa nasalanta po ng Baguio makabayan. Unlike po kay Atty. Leni Robredo, nakita nga natin na lumusong siya sa baha makabayan, matulungan lang niya ang kanyang mga kababayan at saka makapaghati dito po ng tulong, mga food packs, mga pagkain or kung ano mang tulong na pwede niyang ibigay gamit po yung angat buhay makabayan, di ba? Tumulong talaga itong si Atty. Leni Robredo. Unlike doon sa isang BP, sa current BP ho natin makabayan, every time po na merong kalamidad, bagyo, kahit saan sa lang po nagpa-party. Nung una po na bagyo na dumaan ng kabayan, nanood po ng concert ni Taylor at saka ngayon naman po, bagyong Christine makabayan, nandun po sa Cebu City, umatin po ng kasal. Parang kanya na po na signature makabayan. Parang every time po na merong kalamidad, magpupunta itong si Sara sa ibang lugar, hindi tumutulong makabayan, di ba? So yan ba ang gusto niyo DDS na maging presidente in the coming 2028? Gusto niyo ba yung taong ganyan na kapag merong kalamidad, nandun na po nag-party-party at saka katsansan po nagpupunta-punta makabayan para lang po magpa-cute, para lang po mangangampanya makabayan. Kasi nga, siyempre alam niya, nilapitan niya si Mike Rama kasi yan po si Mike Rama makabayan, kalyado nila yan. At kailangan po ni Sara ang tulong ni Mike Rama para po sa boto ng taga Cebu City makabayan. Pero ang taga Cebu City, hindi ho yan tanga. Alam ho nila kung sino ang karapat-dapat itong iboboto makabayan sa dating po na eleksyon 2025 and 2028. Ang mga Duterte, walang kwenta ho yan. Puro lang ho yan makabayan. Puro lang ho yan ngaw-ngaw, puro lang ho daldal at
puro lang po paninira ang ginagawa sa ating gobyerno at kay PBBM. Diba? Buti pa nga si Atty. Leni Robredo makabayan kumilos. At saka natawa ko doon sa mga comment po ng mga didis makabayan kasi sabi niya, kasi nga hindi na po nila or nahirapan silang iribat, nahirapan sila ito pong ipagtanggol ang ginawa ni Sara kasi nga nalaman po ng mga Marcos na nandun po itong si Sara sa Cebu City kasi nga umatin po ng kasal makabayan, nahirapan silang ipagtanggol. So ang kanilang sagot makabayan, sabi nila, what do you expect daw? What do we expect? Itinapisan daw ang budget ng OBP makabayan. Dahil lang pala tinapisan ng budget ang OBP, hindi na tumulong itong si Sara Duterte makabayan. Tingnan niyo po, ito pong si Atty. Leni Robredo. Wala naman yan sa gobyerno, di ba? Pero bakit nakalikom siya ng malaking pera makabayan para po ipantulong sa kanyang mga constituents, para po sa mga kababayan ho natin? Bakit kaya ni Leni Robredo ang makabibigay po dito ng tulong without the help of the government? Diba? Malaking ano talaga malaking question talaga makabayan. Malaking question talaga itong ginagawa po ni Sara Duterte. Ang mga didis na nga nagsabi niyan na what do we expect daw? Tinapisan kasi ang budget ng OBP kaya hindi tumulong itong si Sara Duterte. Pero bakit kaya po ni Leni Robredo ang tumulong makabayan na wala siya dito o wala siya sa gobyerno ho natin? So good job nga pala no. Saka thumbs up dito galing po kay Sir Ivan, ang grupo po ni Atty. Leni Robredo sa Pinklawan, sa mga Dilawan, sa pagtulong ho ninyo sa Bicol Region, sa inyo pong mga kababayan. So thumbs up, saka handsalot yan galing kay Sir Ivan. Pero yung isa, papasyal-pasyal lang po, naglalamierda lang po makabayan. Ang alam nun, plus nagtitiktok lang po ang kanyang alam makabayan. Diba? And also pag-usapan po natin, kasi ito nakakatawa makabayan, tungkol kay Kibuloy. Anong ginawa po ni Kibuloy, Sir Ivan? Kasi nga meron siyang post doon po sa kanyang account makabayan sa SMNI News na dahil daw ito si Kibuloy ikinulong ngayon, so hindi daw siya nakatulong makabayan. Dahil daw kinulong si Kibuloy, ang kanyang sinisisi dito ay ang gobyerno natin makabayan. Dahil daw kinulong ito si Kibuloy, hindi daw siya nakatulong. Hindi rin siya nakatulong makabayan. Di ba alam mo natin ang ginawa noon ni Kibuloy na di ba pinastop na niya yung lindol noon, pinastop niya daw yung traffic or anumang kalamidad, kaya niya daw ipastop makabayan. Kaya ang ibig niyang sabihin ngayon, dahil daw ikinulong siya ng ating gobyerno, hindi nakatulong itong si Kibuloy. So ang post niya doon po sa SMNI News makabayan, ang sabi niya, mga kababayan ko sa Bicol Region at iba pang bahagi na apektado ng baha, ito po ang inyong Pastor Apollo Kibuloy. Iyong Pastor Kibuloy, pastor ka lang po sa inyong mga kalyado Kibuloy. Pastor ka lang po sa inyong poon at saka sa inyong mga kakulto. Hindi ka po pastor ng buong Bicol Region. Sabi niya dito makabayan, sa mga panahong ito or panahong ganito, lalo na't lubog na po kayo dyan sa Bicol, sanay ang aking grupo ay tutungo dyan upang magdala ng truck na ayuda, bigas at iba pang mga pangangailangan ninyo. Kasi iyan po ang advocacy namin sa humanitarian work. Advokasya daw nila makabayan. Advokasya daw ng QOGC ang bibigay nito ng tulong every time mayroon pong kalamidad makabayan. So yan po ang ibig sabihin. I don't think so. Advokasya na nila kasi nga ito pong QOGC makabayan, nasundan ko na po ito noon. Every time meron sila mga payudang ibinibigay, nanibigay naman sila doon po sa kanilang mga membro lang po makabayan. Every time meron silang humanitarian work or paayuda ho nila, namimigay lang ho sila doon po sa kanilang mismo lang pong mga membro makabayan. Kapag merong birthdays, merong Christmas or namang events na yan, doon lang po sila namimigay. Pero kapag kalamidad makabayan, hindi ko nakita yung mga post nila mismo doon sa SMNI News o doon mismo po sa post nila sa kanilang Facebook account noon na QOGC makabayan. Hindi po totoo para sa akin, hindi po totoo na yan po ay advokasya ng QOGC makabayan. Kasi nga, ipakita ko rin po sa inyo ang vlog po ni Takiro Miyamoto makabayan na tiningnan niya, mismo po sa Google, gin-search niya na meron bang relief operations ang ginagawa po ang QOGC, kung totoo bang namimigay sila ng ayuda during po sa kalamidad makabayan. So for more details, let's watch this. Yan so ito mga ka-streetwise no. So punta tayong Google. So i-type natin unang-una, ayan, Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo Relief Operation. So ayan ang tinype ko.
So ngayon, pag tinype natin to Iglesia ni Cristo Relief Operation, makikita natin marami. 'Di ba? INC Relief Goods to Marawi Evacuees, the Iglesia ni Cristo, 'di ba? Relief operations for Taal victims, continue church doing its part. So, mga kababayan, tandaan natin na ang Iglesia ni Cristo ay, ang alam ko is 2.5 million to 3 million yung member nito. So, pag hinanap po natin, no, INC o Iglesia ni Cristo Relief Operations, may makikita tayo. Pag sinabi mo kasing advocacy, tulad ng sinabi ni Kibuloy, dapat may makikita tayo sa internet niyan. So, for example, meron pa yan Couples for Christ. Ito Catholic to, di ba? So, Couples for Christ, kahit paano sa Couples for Christ, may nakikita tayo. Toronto Couples for Christ walk to raise fund for the poor. So, meron, di ba? So, may makikita tayo. Antipolo give emotional first aid to Habagat victims. So, meron. Couples for Christ Singapore. Meron pa yun dito, yung tumutulong sila sa OFW. Nakita ko yun, so meron. 'Di ba? And then ano pa ba yung mga religion? Sige, Jesus is Lord. Jesus is Lord Relief Operation sa mga Villanueva. So meron din. Ongoing relief operation, Jesus is Lord Church Worldwide. So meron. Okay, Jesus is Lord Worldwide ongoing relief. So merong mga history talaga na tumutulong po yung Jesus is Lord. So ano bang pinopoint natin dito? So, makikita naman po natin, based on the history, na kung tumutulong talaga ang isang religious sect or isang religion. Ngayon, nung tinype ko yung KOJC Relief Operation. Actually, kanina ko pa nagta-type niyan relief program. Relief Operation. So, yan wala Ito, iba to. Relief for motorists as KOJC traffic ease. Yung nung nagkaroon ng relief yung mga motorista sa Davao City dahil nung umalis na yung mga KOJC sa kalsada. So, wala. Hindi kasi mga kababayan, pag sinabi mo kasing advocacy, dapat may makikita ka sa internet. 'Di ba? May makikita ka dapat sa internet or kahit sa mismong website ng KOJC, may makikita ka. Pero wala akong makita. So, ang point ko lang dito, ginagamit lang talaga ni Kibuloy itong sinasabi niya na asset na naka-freeze para i-justify na kaya hindi siya nakakatulong kasi nga po ginigipit siya ng presidente or ng admin na to. So, isang malaking bullshit po ito, no? So sinungaling. Kasi ang alam ko po talaga mga kababayan, yung kayamanan na yan ni Kibuloy ay ginagamit ni Kibuloy para sa kanyang luxurious na lifestyle. Diba? Sinungaling mga kababayan, booking. Kahit doon po sa kanilang Facebook account sa KOJC at saka sa SMNI News mga kababayan, wala silang ginawa doon na relief operation sa ating mga kababayan. Kundi ang mga pinagbibigyan lang po nila ng mga ayuda mga kababayan, yun lang po mga membro nila. Wala pong iba mga kababayan. Gonggong talaga Gusto kasi nila nito na napasamain dito yung ating gobyerno dahil daw na sila po dahil po na ikinulong itong si Kibuloy kaya hindi daw siya nakatulong ngayon sa Bicol mga kababayan. Sino pa ang kanyang uutuin dito? Gonggong talaga So anyway, isa na po natin. Nandiyan po si Masking Digma. Hi to Jenna G. Leonardo San Jose from Morong Rizal. Shoutout daw sa mga taga Morong. Hi to Papa Adilio. Nandiyan po si Axel Roses. Simply Tokes Vlog. Hi to Rodelyn Tan. I-shoutout natin si Solomon De Vera, Antonio Payos, Shirley Risman from Cincinnati, Ohio, USA. Nandiyan po si Press C. Topaz. Ding Cristina Sordilla, Melanie Marquez, Chatutu. Nandiyan po si Felicidad Concepcion, Esperanza Lopez, and hi to Ming Centino. So mga kababayan ko, ipakita ko rin po sa inyo kung ano ba ang plano ngayon at saka yung mga nangyari po na situation briefing po ni PBBM doon po sa Palasyo mga kababayan. So for more details, let's watch this. Pinakikilos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lahat ng ahensya ng gobyerno para sa mabilis na paghatid ng tulong sa mga apektado ng Bagyong Christine.
Agad rin niyang pinadeploy ang mga sasakyang pandagat at panghimpapawid maging ang kanyang presidential helicopters para tumutok sa rescue operations. Bukod sa paghahatid ng tulong at pagsaklolo, kabilang sa mga mahigpit na direktiba ng Pangulo ang rehabilitasyon matapos ang bagyo. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maibababa ang tulong sa mga komunidad na apektado ng severe tropical storm Christine. Katunayan, pinag-utos na ng Pangulo ang mobilization ng AFP personnel at resources para sa relief operations gayon din ng PNP, BFP at PCG. Yan ay para mas maging mabilis pa ang aksyon ng pamahalaan sa pagbibigay ng tulong sa mga naapektuhan ng bagyo. Kasabay niya ng pag-atas ng Pangulo sa pag-deploy ng air assets, watercrafts, maging ang presidential helicopters at iba pang kagamitan para tumutok sa rescue operations maging sa rehabilitasyon. Nais din daw ng Pangulo ang tuloy-tuloy na daloy ng tulong sa mga nangangailangan. Kaya nagbigay direktiba na rin ng Pangulo sa mga kalihim ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na tumulong sa relief at rehabilitation processes. Ang DBM naatasan na maglabas ng kinakailangang pondo para sa kinakailangang resources. Agad ding pinabababa ng Pangulo ang DSWD sa mga komunidad para mamahagi ng relief goods. At oras na bumuti ang panahon ay gusto ng Presidente na kumilos agad ang ahensya para naman mamahagi ng financial aid sa mga naapektuhan. Ang Agriculture Department ay naatasan naman na i-release ang kabayaran sa crop insurance sa mga apektadong magsasaka. Habang ang DPWH ay pinabibilisan ang road clearing operations at pagkukumpuni sa mga nasirang kalsada at mga tulay. Nagpahatid naman ng simpatya ang Pangulo sa mga apektado ng bagyo at kinilala ang resiliency ng mga lokal na pamahalaan sa pagtugon sa kalamidad at ibinahagi na nakapagpadala na ng tulong sa Bicol Region. In any case, I'm happy to I'm able to say that a C-130 left Manila at 6:49 today, and with the following assets: the satellite communication gensets for the satellite communication, water filtration units, and other personnel. The 525th ECB Philippine Army, 20 SAR operators, search and rescue operators, 2 inflatable rescue boats have been deployed. 14 rescue boats with automotors have also been deployed. The C-130 that left at 6:49 has arrived at Bicol International Airport at 7:49, and there is another element of Black Hawk helicopters that are in Legazpi and are attempting to go to Nara. Ikinakasa na rin daw ng pamahalaan ang air operations sa Bicol at nakatakdang gamitin ng airlift assets ng AFP, lalo't maraming lugar pa sa Bicol ang lubog sa baha. So, in Kamsur right now, as of about 1 hour ago, of the 36 towns, 9 towns are still fully submerged. Around 6 towns are partially submerged. But the province has been very, very quick in distributing house-to-house food distribution, and every area has already been reached, and we are augmenting the province's food supplies. Bagaman hamon pa rin ang paghahatid ng tulong sa ilang lugar sa bansa, tiniyak ng Pangulo na hindi ito magiging dahilan para maantala ang mga tulong. That is where the airlift capability will come in. We have set up triage camps on both sides of Maharlika Highway that is presently now still cut off. So those are providing food and medicines on site. And we are in constant contact with our local government units so that we are in close coordination with the first responders, who are, of course, those who guide us in where the most critical areas are. Pinangunahan din ngayong araw ng punong ehekutibo ang isang situation briefing sa Palasyo ng Malacanang. Direktiba pa rin ng Pangulo ang mabilis na tulong sa mga apektadong individual at agarang rehabilitasyon ng mga pinsalang iniwan ng Bagyong Christine. Certainly, ang mga relief, yung mga rescue relief, wala na. Hindi natin pwedeng i-delay yan dahil buhay na ng tao yan. So, we just have to keep going. Hinimok din niya ang mga kinaukulang ahensya ng gobyerno na huwag tumigil sa pagpapaabot ng tulong. We just have to keep monitoring the situation and make sure
always the rescue and relief are that cannot stop. It doesn't matter if there's another storm coming, we cannot stop. That cannot stop. Kaninang hapon, nagsagawa naman ng aerial inspection ng Pangulo sa Batangas, Cavite at Laguna na kabilang sa mga lugar na matinding binaha bunsod ng ulang dulot ng Bagyong Christine. Ito ay para personal na makita ang epekto ng bagyo at maplano ang mga kinakailangang solusyon sa pinsalang idinulot nito. O ngayon mga DDS, naintindihan na ba natin kung anong ibig sabihin po ng consultative meetings ng ating Pangulo? Diba? Naunguha muna siya ng ideas. Galing po, tatanungin na muna yung mga sekretary ho natin kung ano bang sitwasyon doon sa lugar na yon or ano bang pwedeng tulong na ibibigay natin doon. And after that, si PBBM, siya na po dito ang magdi-decide kung ano ang gagawin. After ho yan sa meeting. Naintindihan naman natin. So normal lang po ang magtanong po ang ating Pangulo, ano ang ating gagawin. Diba? Gunggong talaga eh. Kasi gusto nila makabayan at saka lagi lang iniisip na ang mga Marcos ay diktador. Hindi ho yan katulad po ni Digong. Katulad po sa nangyari po sa panahon ni Digong na ipapadampot ka na lang, ipapatukhang ka na lang, or ma-EGK ka makaabayan. Automatic, wala na explanation. Gusto nyo ba ng ganon? Maganda nga ang approach ng ating Pangulong si PBBM kasi tatanungin pa niya makabayan. Magtatanong siya sa ating pong mga sekretary. At ganyan po na karakter ang kailangan natin po na mamuno sa ating bansa makabayan. Marunong po makinig sa mga idea po ng ibang tao. Diba? Approve ba si PBBM ang kanyang ginagawa makabayan? Please comment dyan sa baba. Babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. Unlike dito sa mga vlogger po, sa vlogger po ng DDS makabayan na gunggong talaga, wala pang ginagawa, nangutya pa makabayan, nangutya pa, at saka meron siya mga sinasabi itong hindi maganda sa ginagawa po ng ating gobyerno ngayon. Na tumulong na nga ang gobyerno natin makabayan, tumulong po ang ating gobyerno at saka ginawa po ang lahat ng ating gobyerno para po matugunan at matulungan po ating mga kababayan po na nasalanta po ng bagyo makabayan. Kinukutya pa. Tas sabi ho dito po ni Jojo Connect TV, kilala ba natin po yung gonggong na vlogger po doon sa Hong Kong makabayan? Yung gonggong na vlogger na yun, nandun po sa Hong Kong. Nangutya lang ang kanyang ginawa, nangutya lang siya makabayan. Kasi nga, naapektuhan siya, nasaktan siya na ang sabi po ng Mr. Media na pinaigting ang operasyon ng ating gobyerno doon po sa pagtulong ng ating mga kababayan po na nasalanta po ng bagyo makabayan. Dahil po sa word ng pinaigting, nasaktan sila, hindi sila kontento sa ginawa po ng ating gobyerno makabayan. Para po maintindihan natin, ito po ang kanyang vlog. Grabe talaga ang kampanya ng media, no? Balita nila pinaigting daw ng Pangulo ang pagtulong ng mga uniform personnel natin. Pinaigting ng Armed Forces of the Philippines, gayon din katuwang ang iba pang uniform service personnel, yung humanitarian assistance at disaster response sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil nga sa epekto ng Bagyong Christine. Ngayon, puntahan natin yung Philippine Air Force. Ito na yung video na kinuha nila sa Philippine Air Force. Mapapansin ninyo, iilan lang naman sila dyan. Pinaigting daw, iilan. Bilangin nyo kung ilan yung puff dyan. 1, 2, 3, 4, 5. Kung mapapansin ninyo, tingnan nyo ang konti. Ano yan? Saan ba sila nag-aabot? Ayan na, inaabot daw nila yung mga karton. Ewan ko kung anong karton yan. Inilalagay nila sa pump boat. Ayan, pump boat. Wala ka pa kayong 10. Tapos, yung karton na yan, ilan lang ang mabibigyan yan? Hello? Tapos sasabihin pinaigting. Kaya doon sa media, file video na paulit-ulit nilang piniplay. Kasi, nasaan yung pinaigting? Wala man lang kayong kahit 20 na nandyan. Yung tipong nakatulong lang sila ng isang pamilya o 2 pamilya. Ayan. Nakabalandra na. Oo. Imagine, buong Air Force, isang pump boat lang. Tignan nyo naman. Iisa lang talaga. Natatawa ako sa pinaigting daw, pinaigting. Buti nga yung aso na iligtas. Yung tao, ewan, namatay, nalunod. Ayan, naglabas lang sila ng isang pump boat. Tapos may na-rescue. Ayan, salamat at may na-rescue kayo. Kaya lang, bakit ang unti? Yan lang ba? Bobo tong si Jojo makabayan. Bobo talaga eh.
Ang picture, ang video po ng mga ipinakita niya, yun lang po nakafocus kung saan nandun po ang isang team, mga kabayan, isang team. Hindi ba alam ni Jojo Connective? Jojo, gunggong ka talaga eh. Kung sino man dito ang viewer po ni Jojo, i-forward nyo ang ating video doon sa kanya, mga kabayan. Sabi ni si Ivan, gunggong siya at bobo. Bobo naman talaga eh. Isang iskinita lang ba ang Bicol Region, mga kabayan? Diba? Isang iskinita lang ba yan? Na makadali po, dapat hamakan po lahat ng mga PA, mga AFP, mga kasundaluhan natin, mga rescuers sa isang lugar, mga kabayan, at gusto niya makita 100 kaagad, 200 kaagad, gusto niya makita na ganyan, naka-disseminate hulan niya, mga kabayan. By team kasi yan, by team 1, team 2, team 3, team 4, sa iba't ibang lugar. Pero marami sila, mga kabayan. Hindi na po, sabi niya, diba, hindi na nakaabot ng 20. Hindi na nakaabot ng 20? Paano ka na siguro hindi po nakaabot ng 20? Dahil lang po doon sa nakita mo sa video, hindi nakaabot ng 20. Eh baka meron pa doon sa likuran yan o sa forward yan, sa unahan pa, meron pang isang team po ng 6x6 na truck, mga kabayan. Diba, gunggong talaga eh. Itong si Jojo, gunggong talaga eh. Basta manira lang, mga kabayan. Hindi man lang ginagamit ang critical thinking. Diba? Itong si Jojo, tatanungin natin, mga kabayan, makabayan pa talaga siya? Maka-Pilipino ba talaga siya? Makabansa ba talaga siya? Yan po ang tanong ni si Ivan. I-forward nyo dun sa kanya ang ating video, mga kabayan, para alam niya at para malaman niya at para po ma-absorb niya ang sinasabi ni si Ivan na siya po ay tanga at bobo. Diba? Kung talaga eh. Hindi niya iniisip, malaking lugar po ang Bicol Region. Nandiyan Camsor, sa Naga, doon po sa Sorsogon area, mga kabayan. Nakasigigit ho niya lahat. By team ho yan sila. Ang nakita na po sa video, yun na po ang team na yon. Kasi meron silang sinagip, mga kabayan. Pero doon pa sa sinabi niya, buti ba daw yung aso sinagip, pero how about daw ang tao, mga kabayan? Lahat po, Jojo, sinagip. As long as merong buhay. Kapag mayroong buhay, sasagipin talaga nila yan. Maaso man, matao man yan, lahat po sasagipin ho yan. Diba? Diba nakita natin po sa video, mga kabayan, ng mga rescuers natin, meron silang kasama po ng mga aso. Alangan naman, haya na po ng aso na malunod, mga kabayan. Inando na eh. Nakita po yung aso, mga kabayan, di syempre dadalhin po yan. May buhay rin po ang aso, Jojo. Lahat po tinulungan. Lahat po ni-rescue as long as mayroong buhay. Diba? Gunggong talaga eh. Itong si Jojo, puro lang nga, mga kabayan. Nandiyan lang po siya sa kanyang kwarto, sa kanyang office, sa kanyang kung saan man siya nag-vlog nga area, mga kabayan. Nandiyan lang po siya. Pero tumulong ba siya? Hindi. Puro lang ngaw-ngaw. Kung wala kang maitulong, manahimik ka na lang, Jojo, okay? And also, ipapakita ko rin po sa inyo, mga kabayan, ito pong video, meron kasing press conference kahapon ang DSWD. At saka dito po sa journalist na to o reporter na to, medyo hindi yata gumagamit ng critical thinking, mga kabayan. Medyo sadblay talaga eh. Kasi tinanong niya, na ito pong DSWD Secretary, si Gatchalian, mga kabayan, ang DSWD daw, nandun na ba daw sa lugar, mga kabayan, before pa nag-struck yung bagyo? Siya po dito ay nasa pool talaga. Siya po dito ay nasa palpal, mga kabayan. For more details, let's watch this. Kay Secretary Gatchalian po, no? So nakapasok na po ba yung national government relief efforts sa Bicol, sa devastated areas? Well, first of all, tulad ng pinaliwanag ko kanina, hindi namin kailangan pumasok kasi nandun na tayo bago pa nangyari yung bagyo. This is part of our program of pre-positioning ng mga goods natin. Hindi na natin inaantay kasi nga we know the logistics will be very difficult, mahirap kapag sasabayan natin na nandyan yung typhoon tsaka tayo papasok. So yung term na kung nakapasok na, nandun na yung goods. All year long, they're always there. Pangalawa, gusto ko lang linawin dahil ako naging mayor rin ako for 9 years. Sa local government code, ang first responders will be the local government units. They have their own quick response fund, they have their own disaster funds, they have their own support system pagdating sa disaster. Ang DSWD at ang national government papasok to augment and support kung sakaling kulangin sila. So right now, kung ang tanong natin is ready kami to augment and support, as I showed the figures kanina, yes, we are more than ready to augment and support. Ngayon, maaaring ang tinutukoy nyo doon na may mga nakukuha pa rin tayong reports na hindi pa nakakarating doon yung mga goods. That will be the responsibility ng local government units natin na dalhin yung tawag namin doon yung last mile distribution. Kasi sila ang may tao. Remember, ang social welfare is devolved. Hindi sasapat ang tao ng DSWD na kami ang magdi-deliver to the doorstep ng mga victims. So that will be the responsibility ng ating mga local government unit at nagsimula na. In fact,
kahapon, nag-start na mag-withdraw yung mga LGUs. When I say withdraw from our provincial and regional warehouses ng support ng goods. Nag-withdraw na sila. Kaya kung makita nyo yung numero na pinost ko kahapon during the command conference, the goods was at around 2 million. Now it's down to 1.982. So bumababa na yan at bibilis yung pagbaba niyan, lalo na makikita nyo sa Region 5 as the water subside and as they can withdraw the goods. Classic example sa Albay, nung the night before at until yesterday morning, medyo masama pa yung kondisyon. Pero from what I gathered from a regional director, okay, nag-subside na sa Albay. So nakakakuha na yung mga trucks ng mga local government units ng kanilang mga support goods galing sa amin. So now we're focusing our efforts on Naga and Camarines Sur, and we continuously talk to the local chief executives, yung governor, yung mayors nila, na kapag bumaba na, humupa na yung tubig, kaya na nila mag-withdraw sa aming mga warehouse, pwede na nila kunin yun anytime nag-aantay yun. Pangalawa, katugunan ng ating Pangulo kahapon, nag-deploy na rin ng MMDA agad-agad ng water purification machines nila kasama ng OCD. Nandun na rin yun. So, that is now for the disposal ng mga local government units doon kung saan kakailanganin. Pangatlo, ang minamanage ng DSWD together with the province and the LGUs, yung mga evacuation centers. Alam natin, limited yung pumunta sa evacuation center kasi napakalawak na nung sakuna and marami nga na-trap na sa kanilang mga tahanan. So, despite that, we are helping augment the food requirements sa loob ng mga evacuation centers. Okay, so in a brighter side, makabayan, in a brighter side po doon sa question po ng journalist, mas better lang po na yun po ay tinanong niya para po malaman po ng mga DDS, ng mga anti-Marcos makabayan ang ginagawa po ng ating gobyerno. Diba lagi lang ibinibida yung si Sara Duterte? Every time daw na merong kalamidad, nag-struck po sa Pilipinas makabayan at saka nangangailangan na po ng relief operations, mga suporta doon sa lugar na yon, nangangailangan na po ng tulong makabayan, pagkain or naman yan. Diba lagi lang sinasabi, lagi lang naunguna itong si Sara Duterte makabayan? Diba? Lagi daw naunguna si Sara Duterte sa pag-response daw ng relief operations makabayan. Lagi nilang ibinibida itong si Sara Duterte. At lagi po yung sinasabi noon pa makabayan, every time po na merong kalamidad, ang pinakauna talaga po diyang makapag-response ang local government unit. Hindi po si Sara Duterte makabayan. So ngayon, nasaan ba si Sara Duterte? Diba nasa Cebu makabayan na stranded? Nasa Cebu na stranded at saka nandun po siya umaten po ng kasal ni Rama makabayan. Dahil po na booking, ngayon, todo sila ngayon paliwanag, todo nilang tinakpan makabayan, i-divert nila yung mga issues, nagbato sila ng mga fake news para po makalimutan na itong si Sara Duterte, inandun pala, naglamyanda, nagparty-party, umaten po ng kasal makabayan. Nakakatawa naman. So anyways, isa taro po natin. Nandyan po si Rosario Estoche from Dubai, UAE. Hi to Hedalisa Valian, channel from Dubai. Hi nga pala no sa mga taga-Dubai. Marami pala tayong mga viewers dyan sa Dubai makaabayan. Hi to Jemson, Jimboy, Jeriel, and Regina Madawi Cebu. Greetings from Rodolfo Ranarabor of Tansa, Cavite. Hi to Evelyn Garcia. Nandyan po si Panchito Rodilas, Romeo Caro Gigato Jr., Sports Shinobi from South Korea. Isil Channel from Singapore. Nandiyan po si Emmy Griffiel and John Wake. Hi to Perlita Ramos ng Estrella Heights Subdivision. Love by Edmond Ramos. Uy! Nandiyan po si Alfred Punsalan at saka hi daw sa Punsalan family and hi to Elvira Mansier. So mga kabayan ko, ipakita ko sa inyo ang vlog po ni Kakamping. Kasi si Kakamping, nagpasalamat siya kay PBBM kasi si PBBM tinulungan niya ang request po at saka tinugunan niya ang request po ni Attorney Leni Robredo mga kabayan. For more details, let's watch this. Una po sa lahat, gusto ko magpasalamat kay PBBM dahil ginaran po niya, ibinigay po niya yung request ni Atty. Leni Robredo ng mga rubber boats, mga bangka, para po makapag-rescue po sa Bicol, no? So, napapasalamat tayo dahil kahit po sila ay naging magkatunggali nung eleksyon ay nagtutulungan po sila. Pangalawa, gusto ko pong salungatin or labanan po yung pinagagagawa ngayon ng mga DDS, no? Bago ko po kasi ginawa itong video na ito, nakikinig po ako sa kanilang TikTok live at ang mga narinig ko po doon ay puro paninisi at pagbatikos po sa ating pamahalaan.
At ang masakit po sa pandinig, no, mga kababayan, at hindi po katanggap-tanggap ay yung narinig ko sa kanila na nagtatawanan pa sila. Sinasabi nila na nakarma daw po ang mga tiga Bicol dahil taga doon po sa Atty. Lenny, no? So ganun na po kalala ang mga DDS. Sa panahon po ng sakuna, nakuha pa nilang pagtawanan yung mga na salanta ng bagyo at nakuha pa po nilang manise lang ng manise. Wala po silang pinapakitang pagtulong na ginagawa nila. Pero ayan po, no, nakalive sila lahat at naninise, nagtatawa dahil nga po kalaban nila sa politika yung naapektuhan ano. So sinisisi nila ang gobyerno kung ano-ano sinasabi nilang negatibo and sinasabi nila na nakarma daw po yung mga taga Bicol dahil taga doon daw po sa Atty. Lenny Robredo. Ngayon, ang gusto kong sabihin mga kababayan, sa panahon ng sakuna, sana tigilan na natin yung mga ganyan dahil pare-pareho naman po natin hindi ito gusto. Hindi ito gusto ng gobyerno natin at lalong-lalong hindi natin ito gusto ng mga Pilipino. Sana nagpo-focus tayo sa pagtulong, sa pagkilos. Ang nakakasama po kasi ng loob. Habang sinisisi ng mga DDS na naka-live sa TikTok, si PBBM, at habang kinukutsa nila sila Atty. Lenny at saka yung mga nasalanta ng bagyo, hindi nila masisi or hindi sila makapagbatikos sa LGU, no, na namamahala sa Bicol. To make it clear, no, hindi po LGU leader si Atty. Lenny. Private citizen po siya. Hindi po siya namamahala sa Bicol, no? Wala po siyang posisyon doon. Pero nandyan siya at organize ng voluntarism at saka po ng relief and rescue operation. Pero ang sinisisi ng mga DDS na ito ay sa Atty. Lenny as if siya yung namamahala doon, as if siya yung governor or mayor. Lilinawin ko po, hindi po siya mayor, hindi siya governor ng Bicol, mga kababayan. Ano? Pero itong mga DDS na ito, hindi nila masilip, hindi nila mabatikos ang LGU officials ng Bicol at ang binabatikos nila ay national government, si PBBM at sa Atty. Lenny Robredo. Hindi ko rin po narinig sa kanila na pinaghanapan nila si VP Sara kung ano ba ang naitulong nito sa mga taga Bicol. No? So yun po yung nakakasama ng loob. So sana tapusin na po natin yung mga ganyang pag-uugali. Pag panahon ng eleksyon, kung gusto nyo po na magkakatunggali tayo, wala pong problema doon. Pero pagkatapos ng eleksyon, dapat po tayo nagtutulong-tulong at nagsasama-sama. Lalo-lalo na kapag may sakuna, dapat tayo nagbabayanihan. Doon po nakilala ang mga Pilipino, pagtutulungan. No? Bakit kayo nagkaganyan? Kayong mga DDS kayo. Noong nakarang administrasyon, noong panahon ng idol nyo, malalari naman ang bagyo at marami rin nasalanta. Pero anong ginagawa niya? Pinagtatanggol nyo. Kung tatanungin niyo ako, yung bagyong Rolly, grabe din po ang nasalanta nun at talampasan din po sa bahay, sa mga bubong ang baha. Marami rin pong naapektuhan. At sana sa ganito, tanggalin muna natin yung politika. I-set aside po natin yung ating political colors at unahin po natin ang ating mga kababayang Pilipino na naapektuhan ng bagyo. Kagaya nito, ni Harry Roque, basahin nyo. Ayan, sinasabi pa niya na may gantong flood control. Sa totoo lang, ang bansa po natin ay palagi pong dinadaanan ng bagyo na talaga namang hindi mo na masisisi ang kahit sino dito dahil kalikasan na po talaga. Naniniwala naman ako na ginagawa po ng ating pamahalaan ang kanilang makakaya. Kung ito man ay pamahalaan ni PRRD, ni Pinoy, at saka ni PBBM, naniniwala ako na nag-e-effort din sila. Pero pag malakas talaga at talaga namang kalikasan po ang humusga, especially kung ito po ay sanhi o resulta ng climate change or global warming, talagang kahit gaano katindi po yung ating paghahanda, hindi po maiiwasan na meron po talagang maapektuhan, no? Pero ang pwede natin gawin, dahil hindi na natin kayang kontrolin yung talagang dulot ng sakuna, no? Ang kaya natin gawin is magtulungan, mag-volunteer, at mag-donate, no? Ibabahagi ko sa inyo ang resulta, ang kinalabasan ng voluntarism na inignite ng Angat Buhay at ng mga kakamping. Na imbes na manise, imbes na manilip ng mga pagkukulang, imbes na magtawa, mangutya, nag-volunteer at tumulong. Kusang nagpaabot ng tulong, mga kababayan. Sa Angat Buhay, ito po yung nangyayari. Ayan, ipapakita ko po sa inyo yung video. Pagtutulungan. Yan, so buti pa yung mga kakampings makabayan, nakaka-appreciate sila sa ginagawa po ng ating administration, di ba? Sa Marcos admin, na ginagawa po ng ating Pangulong, si PBBM, na-appreciate nila yan. Pero itong mga DDS, mga anti-Marcos, napaka-gulo talaga, no? Napaka-bulag makabayan. Ayaw nila pong i-appreciate ang ginagawa po ng ating gobyerno kasi gusto nila
Ang pinakamagaling lang po na presidente mga kabayan at saka vice presidente, yung si Digong lang po at saka ito pong si Inday Lustay mga kabayan. Imanggunggong naman yun eh. Nalaman na po ang kanila pong totoong pakay kung bakit sila gusto pong makabalik po sa kapangyarihan mga kabayan. Kasi gusto nilang pagtatakpan ang kanilang mga katiwalian. Diba? Nahubara na po ang totoong pagkatao ng mga Duterte. Itong si Sara at saka si Digong mga kabayan. Booking na. So anyways, nandyan na po si Gorgunya Angala, hi to Beth Modisto, Myrna Borromeo, isyatat natin si Lisa Dakotanan Candido, hi to Apple Nash, Emerald Gemini, Anjang Aison, Marina Kuluma, Shisita Druha, nandiyan po si Alicia Lik, hi to Elsa Suboko Jeronimo Singgian, Buboy Elmido Costin Sadugyo, nandiyan po si William Steven Verdugo, Robin Basinga Salindong, hi to Elsa Hoffman, Shimizu LV, and hi to Nelson Carabana. Okay, so mga kababayan ko, yan po ang ating manakalap na mga balitang ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear God, muli lumalapit ako sa iyo upang ipagdasal ang aking minamahal na pamilya. Hinihiling ko na dinggin mo ang aking pagsusumamo at protektahan ang aking pamilya mula sa anumang pinsala o sakuna. Naway bigyan mo po sila ng karunungan at pag-unawa upang makagawa ng tamang desisyon at pagpili sa lahat ng bagay. Naway alisin mo ang anumang pagkakabahabahagi at salungatan sa amin at punuin ang aming tahanan ng pagkakaisa at pagkakasundo. Naway ipalaganap mo ang kapayapaan at kagalakan sa aming tahanan. At naway ang iyong pag-ibig ay tumagos sa bawat sulok ng aming sambahayan. Papuri sa iyo. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple wants to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and do some